Magandang araw po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan tatalakayin natin ang lahat ng mga immigration and legal matters ng mga kababayan natin dito sa Canada. Ako po si Jean Aguilar and of course makakasama po natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Good afternoon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Sana hindi nyo kami masyadong na-miss na wala kami ng dalawang for 2 linggo. weeks lang naman. 2 linggo lang naman. Yan, so we're back again, live po tayo ngayon. So, ngayon po for today, we will just focus on all your immigration and legal questions. So, this is your opportunity po mga kababayan na magtanong po kay Attorney Jake at nandito po kami para masagot ang inyong mga katanungan about immigration and legal matters. Yes po, as usual, priority natin yung mga online na mga nagtatanong. So, yan po. But we have also gathered all the questions that we have received from Facebook, from our social media, so Facebook, FB, broadcast channel, and YouTube. And so, habang naghihintay po tayo. Yes po. So, anyway, kung may mga ready na kayo na question, sige na po. Huwag na po kayong mahiya. Huwag na kayong maghintay. Limited lang po yung oras natin. So, start na po kayo magtanong or just say hi po para at least alam namin may nanonood. Anyway, yan po. Marami rin po tayong kaming naipon ng mga offline questions. So yun po, sasagutin namin muna yung mga offline questions habang naghihintay po sa inyo. Yan. Okay, sige, simulan na natin. Marami tayong mga natanggap na questions. Immigration matters, of course. Ayan, meron tayong mga questions na na-receive regarding sponsorship applications, Attorney Jake. Okay, we can start. Start muna tayo habang naghihintay tayo ng mga questions nyo live po ngayon. From Johnny Boy M. Ayan. Sir, paano kung di pa nagsama pero mag-asawa na ang turingan? Regular na padala bilang family support at wala rin kaming pero wala kaming mga conjugal properties. Pwede ko po ba siya ma-sponsoran? Salamat po sa sagot. Yes po, pwede. Pero siyempre kailangan natin malaman pa yung detalya, no? Pero pwede. Hindi hadlang. Yun nga, yung na hindi kayo nagsasama. Yun nga po yung tinatawag nating conjugal partner pero relationship. mag-asawa naman yung So, yun turingan po, nila. nabanggit nyo na mag-asawa ang turingan ninyong dalawa. It's just that hindi nga po kayo kasal at hindi rin kayo makapagsama. So, yun nga po may impediment. Hindi nabanggit dito exactly kung ano yung impediment. But of course, we assume na may impediment. Pero yun po, yung straightforward answer po dito ay pwede naman. But again, we need to see yung buong details. Pero yun po, it's a good start. At least na malaman nyo na pwede. Ayan. Saka at least meron na silang mga support, yung mga financial support na remittances. Right po. So, yun yung mga typical na requirement na nagsusuportahan kayo. Kasi siyempre yun ang expectation. Pag mag-asawa nga ang turingan, nagsusuportahan kayo financially. Ano po. So yun po, wala rin kaming conjugal. Okay lang po yun na wala kayong conjugal properties, pero we have to see nga po yung yung relationship, paano ba nagsimula yon, paano na-develop into something na yun nga naging mag-asawa ang turingan ninyo, and then yun nga bakit kayo hindi makapagsama, ano yung impediment ninyo, ba't hindi rin kayo makapagkasal, hindi rin sinabi, no? So wala akong nakita na reason kung bakit hindi kayo pwedeng ikasal. So maaaring may kasal na kayo sa iba at hindi pa annul or hindi pa divorce, so yun yung typical na situation po natin. So, but yun po, if you have a follow-up question po, Johnny Boy, let us know po. Okay, thank you Johnny Boy for asking us that question. Sana nasagot namin yung tanong mo. We got another question. Ayan, from Mrs. L. Si Mrs. L. Hello, Mrs. L. Gandang araw po. Isa po akong Filipino tourist visa po ako at 1 year na po ko dito sa Canada. Pwede po ba akong magpakasal sa boyfriend ko na Canadian citizen kahit kasal pa po ako sa Pilipinas at 10 taon na kaming hiwalay ng ex ko? May pare-pareho na kaming mga kinakasama at wala nang pakialaman sa isa't isa. Okay, so magandang tanong. So, dun sa pagpapakasal, hindi po, kasi sabi nyo, kasal pa kayo. So hanggat hindi po na-dissolve or na-annul yung kasal na yon, hindi po kayo pwedeng ikasal ulit. So bigamy po yon. So both sa Philippines, sa Canada at marami pang bansa, hindi ina-allow na kayo ay ikasal ng maraming beses na higit sa isa. Pwede kayo magpakasal ulit.
Kung yung nauna yung kasal, yun nga po, na-dissolve na. Napawalan na ng visa sa pamamagitan ng annulment or divorce nga po dito sa Canada. So, yun po yun. But, kung ang intention nyo yun nga, sponsor kayo ng sinasabi nyong boyfriend, pwede naman yun. So, hindi required na ikasal kayo. Yun nga po, meron tayong tinatawag na common law partner sponsorship or yung kanina kakabanggit lang namin, conjugal. So, check nyo din po yun kung po pwede kayo. Kung kayo ay nagsasama na bilang, sabi nyo, 1 year na kayo dito sa Canada. So, anyway, kailan kayo nag-start nung boyfriend mo? If ever man na magkasama na kayo ngayon, nagsasama na kayo, kailan yung nag-start? So, in essence po, dapat nasa na po kayo, yung marriage-like, yung tawag natin doon, marriage-like relationship for at least 1 year. So, yun, hindi required na kailangan kayong ikasal. Ayun. At saka at least naka 1 year na siya dito sa Canada, pwede na rin siya mag-file ng divorce. Tama po yun. Diba? So, yun, additional information. Kung gusto nyo lang, yung divorce naman supposedly optional yun. So, kung gusto nyo mag-file ng divorce, since naka 1 year na po kayo, yun lang naman po ang minimum requirement. So, 1 year of residency dito sa Canada. Okay lang kahit tourist kayo, hindi naman importante yun kung ano yung status nyo. Ang importante is yung residency. So, kung gusto nyo mag-file ng divorce, pwede na po yan. Pwede nyo na pong i-consider na mag-file kayo ng divorce para mag-start na rin yung process para doon. Okay. Thank you, Mrs. L, for that question. Ayan, meron pa tayong isa from Miss Mercedes de Chavez. Pero bagong lahat, invite natin yung mga nanonood ngayon. And kung meron kayong time na mag-ask ng questions or mag-say hi to us, Attorney Jake, please feel free to send in your questions or your shout-outs. Huwag na po kayo magtampo at nawala kami ng mga 2 linggo. Okay? Balik na po tayo sa programa. Yes. Ayan, sige. May another online question tayo na na-receive from Miss Mercedes de Chavez. Sir, can I sponsor my adopted child but he is overage? I am a 75-year-old Canadian citizen and I am alone here. Okay. Ayan. So, importante yung information na yon na alone siya. Pero we have to verify. So, anyway, possible na Pwede. i-adopt nyo yung adopted child nyo kahit overage. So, yung pagiging overage niya, hindi na yun magiging issue. Kung yun nga, as you say, you are alone, we have to verify. Kasi minsan, akala nyo lang alone kayo, pero meron pala. Hindi Kasi pala. minsan meron tayong mga clients na sinasabing alone sila, pero yung pala, meron silang kamag-anak, pero hindi na sila nag-uusap. Parang so, feeling nila alone din sila kasi wala naman na silang relation Kumbaga, hindi na sila nagko-communicate, hindi na sila nag-celebrate ng mga baka may events. parents pa. Pero, isa pa yon. So, yun po, kailangan lang natin i-check na maigi. And yung adopted child nyo, we have to din kasi, so yung process ng pag-adapt, di ba, technical din yun And somehow, for immigration purposes nga, meron pang additional requirement doon. So we have to check nga din kung yung pag-a-adapt nyo doon sa anak nyo ay dumaan doon sa tamang proseso. So that's the other thing po, So, meron pa tayong mga kailangang alamin doon sa situation nyo po. Anyway, meron po tayo. Ayan. Okay, may na-receive na tayong question. Sige, basahin natin ito. Medyo mahaba siya. From Elaine Grace Arenas Revilla. Hello po, attorney. Adopted po ako ng auntie ko noon. 11 years old ako, year 2003, legally sa Pinas. Dumaan po sa court at in-apply akong immigrant bago mag 15 years old. I see. Kaso na-refuse dahil meron pong letter na hindi nakarating sa amin. Kailangan dumaan ng adoption sa ICAB. Correct. International Adoption Board. Background po ng auntie ko, adapt sa akin, ay Canadian citizen na po siya, year 1997. Maari po ba ma-process ako sa Citizenship Act? Section 5.1, adoption. 32 years old na po ako ngayon at married. Yan, so medyo similar doon sa naunang tanong about adoption. So yun nga po at least related yung discussion Question natin, mga topic natin ngayon. So yung adoption nga po, kailangan siyang dumaan sa tamang proseso dito rin sa Canada for immigration purposes. Kasi as you say na dumaan sa Pilipinas, so kumbaga legally adopted kayo sa Pilipinas, it's not enough for immigration purposes dito sa Canada. Yan, nabanggit nyo din, kailangan dumaan sa ICAB or ano pa. Ito,
medyo specialized topic na po siya. Usually, ang nag-handle niyan, yung mga specialist sa adoption. Meron po yun. May mga lawyers na dyan nag-specialize. So, I would suggest na dun muna po kayo mag-reach out sa mga specialist with regards sa adoption process dito sa Canada. International adoption ang tawag natin dyan kasi nga Philippines tapos pupunta sa Canada, international adoption yon. So yun, ang first step nyo po, reach out to a lawyer na nag-specialize dyan. Ang alam ko lang po dito sa sa Ontario, may agency nga din po yan. Cornerstone, if I'm not mistaken. Cornerstone. Yeah, so yun yung agency na sila yung, sabihin natin first step, and then sila na yung mag-guide sa inyo for the rest of the process. And that's for Ontario. I'm not sure kung nabanggit nyo kung nasaan kayo. Hindi nabanggit ni Madam. Pero yeah, so depende sa province. Baka doon sa province nyo, may ganun din, may similar na agency na sila ang, sabihin natin yung expert para yan. So I think yun muna po. Lapit kayo sa kanila, baka may pag-asa pa kayo kasi somehow naging legal naman yung process doon sa Philippines. It's just that yun nga, for Canadian purposes, hindi pa siya enough. Meron pang other steps na kailangan gawin and hopefully makorek nyo pa kung ano man yung kailangang i-correct or kung ano pang mga kailangan requirements na ipasa, baka magawa nyo pa yon. And yeah, possibly baka pa kayo ma-sponsor. Pero hindi po citizenship o medyo duda ako doon. Usually ang daan po natin yan po muna, permanent resident. But it's a good start kasi after 3 years lang naman, pwede na kayo mag-apply ng citizenship. So yun po muna. Okay, thank you Elaine for that Salamat po question. dun sa Maraming sabay pong unang salamat. tanong. Ayan, another question Salamat we po. received. Sige, babasahin na natin to. And yes, ini-encourage po namin lahat ng mga Keep it coming po kasi nanonood yan, ngayon. bumabawi tayo eh. Yeah. Medyo marami tayong So, oras na nawala. kung meron po kayong any immigration or legal concerns na gusto nyong maliwanagan kayo, please feel free to ask us your question, okay? Ayan, katulad ni Abdul Graton. Sir, may job offer po ako sa Manitoba as agriculture equipment technician. 4 years po ako dito sa Quebec as truck mechanic and 5 years mechanic sa Pinas. Vocational graduate po ako, 1 year lang. Ang problem ko po, hindi ko pa mapa-evaluate ang vocational ko kasi sarado na ang school. Matagal na pwede ko po ba ipa-evaluate ang high school diploma ko, which is equivalent lang, ay ECA grade 10. Oh, Yeah, no. tama May yan. pag-asa pa po ba ako ma-PR sa Manitoba? 29 years old po ako. Okay, medyo technical yung problem. Oo. So more on Sa educational assessment niya. evaluation ng credentials. And importante kasi po yun kasi doon nagre-rely si immigration. Part din po kasi yun ng rules bago nila kayo i-approve. Yeah. Kailangan nilang ma-check, ma-evaluate yung educational credentials nyo. So although medyo yung situation nyo medyo sabihin natin rare, hindi lahat ganyan eh. Depende. So kasi depende kung paano nyo i-communicate kay officer yung ganong situation nyo. And there are times na pag na-explain nyo ng maigi, pwede nilang i-consider na yung extraordinary yung circumstance nyo kasi hindi nyo na mapa-evaluate kasi as you said, sarado na yung yung institution, po. So, wala na tayong magagawa doon po. Pero, I think may possibility pa. Kasi kung even if sarado yung mismong school, may record naman sa higher education, sa government, di ba? CHED nga ba ang in charge dyan? Commission on Higher Education. Yeah, pero possible yon kasi syempre yun, government yun, hindi naman nagsasara yun eh. So, maybe you can get some certification from them. Yun po ang, I think, pwede nyong gawing next step, So, i-trace nyo kung saan ba pwedeng makuha yung credentials nyo. So, kung sa mismong school wala na, doon po sa government kasi nagre-report naman yung mga schools na yan kasi regulated naman yung mga schools na yan. So, check nyo po. Do a little bit of search para malaman nyo kung saan na yung dapat nyong lapitan. And most likely po, yun nga, yung sa government agency na in charge dyan. Ayun. Okay. So, yun lang po yung mabibigay nating information with regards to that. Sana po nasagot natin yung tanong. Ni Abdul. Okay, Abdul, salamat sa inyong katanungan. Ayan, nagte-thank you si Elaine sa Salamat inyo. din po sa buwan naman ng tanong. Okay, we got another question from Lubet Yu.
Hello po, I have a friend po. Gusto po niya bigyan ng LMIA tourist po siya as of now. Posible po ba kaya yon? Light duty cleaner po. Andito po siya pala sa Toronto. Ayan, may follow-up information siya. Salamat po. Siya ang tourist siya. And Tourist then, siya, may friend siya na may gustong friend. magbigay ng LMIA. okay. I-hire siya. Possible daw ba kaya as a light duty cleaner? Light duty cleaner sa Toronto. So, okay. Sa Toronto po kasi nga, I think familiar na kayo dun sa restrictions po about May restriction LMIA, ngayon. pag low wage. Hindi siya muna ipaprocess dun sa mga High and cities nga po na mataas ang unemployment rate. Toronto is included in that. So, One of the highest. Yeah, one of the highest pa nga po actually. So mataas pa rin ang unemployment rate sa Toronto. So for now, hindi nga po muna nagpa-process ng mga LMIA for low wage. Oo. Unless mayroong mga certain exceptions. So may listahan po yon. I think yung light duty cleaner hindi siya kasama as far as I know. But you can always double check po kasi nga, nagbabago-bago naman yan. And you can check but from what I recall, hindi po siya kasama sa exemption. So for now po, you just have to wait na bumaba yung unemployment rate. Sana po mangyayari yun within this year. Sana, pero we don't know. Ayan. Okay, Lubet. So, yun po, Salamat may sa pag-asa iyong pa naman, pero at least for now, medyo hindi pa po muna pwede. Maybe in the future. In the near future. Maybe. Okay. Ito, another question from Donna Serrano. Hello po, possible po ba na i-apply ng HNC ang parents ng isang single mother of 2 underage? Under po yung parents ko ng tourist visa for 3 years now. Renew lang po ng renew every time ng visitor records. Yeah, so pag-usapan po natin yung HNC, medyo popular ngayon siya yung mga HNC kasi nga, ayan, katulad niyan, yung medyo nawawalan na ng pag-asa, parang usap-usapan na yan minsan pag sa forum or may nakausap sila, bakit pwede ka sa HNC. So yon. So pag-usapan natin ng konti yon. Yung HNC naman, lagi lang naman siya nandyan. It's not a separate program in itself, pero parang catch-all siya in the sense na, yun nga, kung may HNC, humanitarian and compassionate considerations or grounds, kung may mga ganon, maaari kayong pagbigyan ng immigration kung gusto nila, kaya nga discretionary. Discretion ng officer. Kung sa tingin nila is you deserve it. Yung pag-usapan na lang din natin, ano yung mga factors na yun, di ba? So hindi natin ililista lahat-lahat, pero in general, para bang yun nga, nakakaawa naman yung sitwasyon nyo or yung mag-PPR, para hindi nila mapagbigyan, parang sobra naman. Parang ang tingin natin, sobra naman ang gobyerno. Sobrang nakakaawa na sila at hindi parang ganon. Yeah. In short, yung explanation doon. And so yun nga. So as you can imagine din, marami nag-a-apply dyan kasi nga lahat ng hindi na maging PR, doon na lang pupunta. Kasi always open naman yan It's just that yung chances is always low. I would say, hindi na siya tataas pa ng 50%, parang malam. Kasi nga, discretionary power siya So, ayun, looking at yung mga factors, ito, yung connection nyo sa Canada or yung parents nyo, kung matagal na sila dito, sabihin natin baka 10 years na or even more, ganun. That's a good factor kasi parang talaga may strong ties na sila sa Canada, tsaka yan, yung anak nila nandito, kung marami na silang kamag-anak dito, pwede yun somehow. That's a good HNC factor. And then kung may mga bata ba na involved dito na somehow mapipinsala or may mga negative effects ba sa kanila pag hindi na PR, i-consider din yun kasi may best interest of the child principle, po. So yun yung mga gano'n na factors usually na kino-consider. Pero yun po. In Donna's case, may pag-asa. So may pag-asa maybe at some point nga kung talagang matagal na sila dito sa 3 years daw. 3 years. So hindi pa ganun katagal. And then underage kids under 2, baka sila yung tumitingin. Single mom. Pwede yan. She's a single mom. Pero ang ano rin kasi niyan, ang evaluation is bakit kailangan PR? Yun nga, visitor, andito rin lang naman sila. So, pwede naman palang pwede naman silang i-renew. Andito lang din naman sila sa Canada, nakikita pa rin yung mga apo. Sabi
Sabi natin ganun. So, you have to consider all that. Pero yun lang din. Andyan lang din siya. Pero kailangan nyo pang palakasin yung mga factors na yon. And yun nga, one of them is yung length of stay dito sa Canada. So for now, siguro muna, continue nyo lang muna yung yung pagstay nila dito. And maybe even kung makakapag-work sila somehow, makakuha ng work permit para ma-demonstrate din nila sa Canada, kami dito, useful naman nagtatrabaho kami, nagbabayad kami ng tax, may pakinabang naman kami sa Canada, marami na rin kaming kumbaga na itulong sa Canada. Ito, mga citizen yung anak ko na tulungan ko. Something like that. Be useful. Join communities, yun po. Sa church, maging active. Anything na ma-perceive ng Canada na, deserving siya maging PR kasi napaka-active niya sa community, natutulungan niya yung sarili niyang pamilya, etc. So, yung mga ganun po. Pwede niyo magamit yun. Eventually, for now, sa tingin ko, hindi pa ganun kalakas. Mag-ipon muna ng Yes po. enough supporting documents. But yeah, you can always try to apply once nag-open yung parent and grandparent Tsaka sponsorship. yun po, tama din yun. So, mag-attempt din kayo na at least pag nag-open na, sa tingin ko wala pa yung expression of interest. Wala ulit. pa kasi yung kasi pinaprocess ngayon, 2020. yung 2020 pa. So, yung backlog pa lang. So, I don't know kung at that time nakapag meron kayong expression of interest. So, parang ipakita nyo rin yung effort nyo na nagtatry kayo maging PR sila through regular programs. Kasi importante din yun na makita na yun nga, nag-effort kayo, na-appreciate din yun ng immigration. And kung walang-wala na talaga, yun, baka pwede nga po ma-consider yung agency. But yun po, andyan lang siya. Hindi naman mawawala yung agency factors. But try nyo yung other pathways. Okay. Thank you, Donna, for that question. Okay, we got another one from Mr. Vic Vizcaino. Hi po, good day. If my girlfriend is buntis, she is Canadian citizen, nasa BC po siya. Temporary foreign worker po ako, naka-file po sa akin. Sa IRCC, married po ako. Gusto ko kasi ng girlfriend ko, samahan ko siya. Ano pong dapat gawin? Okay, yung girlfriend, citizen? Sorry. Na-miss ko Yes, yata yun. she is Canadian citizen. Canadian She's citizen. buntis. She is buntis. We assume kayo po ang Tatay. salarin. Tapos sabi niyo married kayo. So Married meron kayong siya. previous marriage. So ang tanong, which is, ano ba yun? Yung previous marriage niyo, wala na ba yun? Kasi dapat wala na yun. Talagang separated na kayo. And in that case, at least dito sa Canada, ang status yun na separated muna dun sa una. Yun na po yun. Walang formality whatsoever kung separated kayo doon. Separated na yung status nyo. Hindi married. So yan, I need to clarify that kasi yung nga iba yung batas dito sa Canada compared sa Philippines pagdating dyan. And then, so ano naman yung girl sabi nyo kasi girlfriend, di ba? So, pero ang level na natin, consider yung marriage-like relationship. Hindi lang boyfriend-girlfriend level, but marriage-like. So, kumbaga nga, mag-asawa na ang turingan ninyo, regardless of actually kinasal kayo or what. Pero ang turingan ninyo, mag-asawa, and somehow ang expectation nga is, nagsasama kayo, kung kaya nyo, di ba? So, kung nandito ka naman sa Canada, sa Canada rin naman siya, si girlfriend, so ba't hindi nga po kayo ba magsama? So, anong dahilan po ba? So, Baka wala siya sa BC kasi sabi niya ayun nga. So, nasa BC we po understand, siya. minsan trabaho ngayon. So, anyway, dapat malinaw yon and somehow makakonvince si officer, okay, talagang hindi sila makapagsama kasi mas importante yung trabaho. Depende sa pag-explain nyo. Pero somehow, yun nga, expectations, kasi nga, mag-asawa ang turingan nyo, di ba? So, ang expectation, magsasama kayo. Yeah. Di ba? Yun yung default. Yun yung unang natin iisipin na dapat nagsama. Pero kung hindi nga, yun nga, you have something to explain. Okay. Thank you, Vic, for that question. Another one. Uy, may nagsha-shoutout lang si Anjo Palasigi. Hi, Anjo. Shoutout from New York. Ang social. Kumusta, Hi, Anjo? Buti ka pa nandyan. House Lady Liberty. Thank you for Buti watching. nakakapanood pa rin si Anjo kahit nasa New York na. Oo. Diba? Same lang naman. Same time. Yeah. Ayan. Okay. Enjoy na lang dyan sa Enjoy yung New York. bakasyon sa New York. Ayan. Nag-thank you si Donna. Thank you po, attorney. Have a great day. Salamat din po sa tanong niyo. Okay. We have another question from Isel Esperas. Hello po, attorney. 9 years in relationship po ako sa common law partner, Pinoy.
na PR po dito sa Canada. May isang anak po kami, nasa Pinas kami. Every year, umuwi siya dito sa Pinas to visit us. Gusto niya po kami kunin kasama ang anak ko sa unang asawa ko. Balo na po ako, divorce naman po siya dyan sa Canada. Possible po ba na makuha niya ako kasama 2 anak ko? How long po ang processing ng papers? Thanks. Ayan. Mukhang Thank you, pwedeng- Isel. Nasa Pilipinas siya. Thank you for watching. Salamat din po pala at saka salamat for letting us know na nasa Pilipinas ka kasi nga we're interested to know aside from mga nandito sa Canada, sino po ba yung mga nanonood sa atin, ano? So salamat diyan. And yeah, mukhang clear Pwede, naman na pwede. yes. Medyo nagtataka nga ako kasi 9 years na sabi nyo. So bakit parang ngayon nyo lang yata naisipan na pwede ba yun? Or I don't know po. No pressure pero I'm just curious. Kasi bakit umabot ng 9 years? Yeah. Plus, as you said, balo po kayo, if I'm not Oo, mistaken. she's Yun balo. Tapos, Not si buntis. partner, not buntis. Si partner naman is divorced. Ano? So, ibig sabihin, pwede kayo magpakasal. So, what's preventing you from doing that? I'm just thinking, ano po. Anyway, you don't have to answer. Pero yun po, kung magpakasal kayo, that's one. Siyempre, as married ka, pwede rin ang conjugal kasi hindi kayo nagsasama, di ba? Tama? Binibisita lang kayo every now and then. Pero common law niya na eh. Pero We common don't know. law siguro, no? Baka before. Yun nga. So, yeah. we have to be clear din kasi sa under what category. Common law ba? Conjugal? Or yun nga, kung may bala kayo magpakasal, then maybe do that. And then under na sa married. So, yun lang po. And then again, I'm just curious about yung sa period. Kasi 9 years, ang tagal na nun. Tapos may anak pa kayo. Meron silang isang anak. And then may anak siya sa una. Yeah, So, 2 anyway, kids. I think kasama yun sa tanong niya, pwede Yeah. ba yung anak sa una? Dalawa. Yeah, kasama Yeah. po yun. So lahat po ng dependent nyo, whether anak po ng sponsor or not, basta dependent nyo, dependent ng applicant, Pwede. kasama yon. So package yan actually. So as we always mention, yung family class, laging package yun. Laging kasama yung mga tinatawag ng dependents. Ang tanong na lang is, sasama din ba sila dito sa Canada at para maging PR? Pero dun sa application itself, dapat declared sila, dapat kasama sila. So i-examinin din sila ng officer. So yun po yung process dyan. But anyway, sana po nasagot din natin yung tanong. Ayan. Thank you. Isel, yes. So, ang kasagutan lang doon, yes, pwede. Pwede siyang ma-sponsor kayo at ng kanyang Pwede po. 2 anak. Opo. Okay. Ayan. Merong tanong din si Macarlo Cayer. Hello, I ask question. Okay. Ask ko kung allow ako makuha ng anak ko as PR. Yun lang po ang tanong. niya. Yun So ang marami tanong niya. tayong information na kailangan malaman, ano? Pero, yun nga, depende yan. So, grandparents. So, yun Yeah. nga, may mayroon namang program para dyan. Pero hindi nga lang po madali yun kasi Close pa siya ngayon. I mean, yung expression of yeah. interest niya, close pa yon. And then yung sa backlog, parang ang binigyan nila ng invitation, around 10% lang ng existing pool, parang ganon. So meron naman, kaya lang lottery, sabihin natin, swertihan. And then the other way po, yung tinatawag natin na yung lonely Canadian nga po, kumbaga. Kung yung anak nyo ay wala siyang asawa pa, wala pa siyang anak, wala rin siyang ibang kamag-anak dito sa Canada, so lonely nga siya, lone Canadian. Baka, pwede. So kung ganun po yung sitwasyon nyo po, you may want to consider that. But other than that, yun po, grandparent sponsorship, but again, swertihan na lang po tayo doon. Okay. Ayan, may follow-up information si Isel. Si Isel Esperas, yung kanina nagtanong. Kaya daw natagalan, na-aksidente po siya 2023. Nag-resign siya sa work. Okay. Parang factor ata kasi nawala siya ng income. Si Kaya sponsor? Kaya po natagalan yung common law niya for 9 Kaya nga years. po, si sponsor ang nagka-aksidente at nawala ng income. Sometimes po pwede pa din yun actually. So, of course, we have to dig deeper. Pero sometimes pwede pa din. Kasi pag ang ini-sponsor naman is yung immediate family, yung spouse at saka yung mga anak, hindi mahigpit si Canada dyan. Ang importante lang, somehow kayong buhayin dito. Yung basics lang, meaning
may tirahan kayo, may damit kayo, tsaka pagkain. Yung basic lang para mabuhay sa pang-araw-araw. And then, kung ano nga, yung na-aksidente, so baka may, I don't know, insurance ba or EI, so kung may other income, saan nanggagaling yun? Basta wag lang yung social assistance, iba yun. Anyway, medyo complicated topic. Tsaka technical. We don't want to be too technical. So, pero ang bottom line is, pwede pa rin. But anyway, tapos na yan. So, ayun nga. Pero salamat sa information kasi nga, iniisip ko bakit tumagal. But anyway, thank you for that information. Okay. Thank you, Isel, for that question. If you wanted to get more information or more details, you can get in touch with us. So, yung contact details natin, nandito lang naman sa screen. And you can schedule a consultation with Attorney Jake para pas mapag-usapan ng detalyado. Or pwede rin naman like through here if you if you feel that's convenient for you. At Message lang kayo ng message. But again, wag lang kayo mag-reveal ng any information na ayaw yung isa publiko. Ano po? Okay. So, another information, follow-up information for Mr. Vic Vizcaino. Siya sa girlfriend who is buntis. Okay. Si Vic, sabi niya, follow-up question. 25 years na po ako separated sa una. Ang location ko po ngayon sa Nunavut. Ano po kaya yung pwede nating i-file sa IRCC? Salamat po. More power po. Nasa Nunavut siya. Si girlfriend nasa BC. BC application. Di yun nga, sponsorship na. Conjugal, Kasi kung hindi sila nagsasama. Conjugal or common. We just have to, choose which one is the best. Pero, applicable po sa inyo. Namang pwede nga. And as long as you can demonstrate nga, ayan, meron na kayong pruweba. Sabi niyo, buntis. You just have to demonstrate na yung relationship niyo is yung marriage-like. Yun na po. So pwede po kayong sponsoran ng inyong girlfriend. Pwede po. Yeah. Okay, Mr. Vic, thank you for that question. Ayan, we got another one from Mr. Chris Mercado. Hello po, attorney. PGW po si Mrs. and open work permit po ako. Patapos na po papers namin this coming December. Until now po, wala pa rin kaming invitation for PR. Okay. Oh no. Kung sakali po, di kami ma-PR, paano po kaya anak namin? Canadian citizen po siya. 2 years old po. Ano po kaya best way namin para di kami mawalan ng status? Thanks po. Common question po yan. So, unang-una, kung gusto nyo ma-maintain yung status nyo as a worker, you have to consider po closed work permit. Closed meaning si employer nyo dapat may LMIA. Yun po talaga yun. So, as soon as possible po, yan, hanap na kayo ng employer nyo na willing mag-apply ng LMIA for you. So, I understand, hindi siya ganun kadali. Again, kanina nabanggit din natin, may restrictions pa ngayon na hindi sila nagpa-process dun nga sa mga high unemployment na cities, Pero yun po talaga ang kailangan. So the other way, kung hindi nyo magawa yun, at least if you want to buy a little bit of time, pa-convert nyo po yung status nyo into a visitor status. Visitor record po, apply po kayo nun. Before December, before kayo mawalan ng status, applyan nyo siya. Para at least you can stay here in Canada. Tsaka yun nga, you have a very good reason kasi yung anak nyo, Canadian citizen, di po ba? So you have to be with your child. Ang other thing na lang po na kailangan yung i-demonstrate is yung kakayahan nyo na sustentuhan yung sarili nyo, yung financially, kumbaga. Show money, usually yun ang tawag natin doon. Kasi nga, kung hindi kayo makapagtrabaho, ang tanong ng gobyerno, paano nyo susustentuhan yung sarili nyo, di ba? So maybe meron kayong konting naipon or baka meron kayong mga kaibigan or kamag-anak na willing mag-support sa inyo. So pwede nyo magamit yun. But yun po, yun ang masasabi natin dyan is either makahanap kayo ng employer na willing mag-apply ng LMIA at hindi sila kasama dun sa restrictions na about LMIA. So kung magagawa nyo yun, apply po kayo ng work permit. Kung hindi naman po, visitor record lang po muna. Okay. Thank you, Chris, for that question. Ayan, si Isel, thank you so much po. Thank you, Isel. At nanonood ka sa Pilipinas. Salamat din sa maraming salamat. panonood at pagtatanong.
Ayan, si Jason Gokong. Good morning, attorney and Miss Jean. Hello, Jason. Watching from Richmond, busy. Wala Yeah. po kayo last week, wala. Oo nga po. Follower here. Pasensya na po. Ayan, follower nagbakasyon. natin si Jason. Ayan, salamat sa pag-follow po. Ayan, Maraming salamat. bakasyon lang din tayo po ng konti kasi patapos na po yung summer. Ano po, so medyo tinitake advantage natin yon. At saka yan, next week po, pasukan na kasi. So medyo, bakbakan na naman tayo dyan. So yun po. Thank you, Jason. Yan, medyo humahabol po tayo ngayon. Babawi po tayo. Sa panonood. Ayan. Si Miss Domingo Rila. Hello po, attorney. Pwede po kaya ako maging common law partner? Separate na po kami mag-asawa. 1.5 years na po kami nagsasama ng bago kong kinakasama ngayon. Permanent resident pa lang po ako. Siya o yung partner? Siya PR. PR pa lang po ako. Siya pala si Domingo ang PR. Pwede Okay. po ba siya isama sa pag-apply ko ng citizenship? Hindi citizenship. Sa PR po muna. Ang PR Opo. muna. So, ang process po niyan, sponsoran niyo po muna siya for PR po muna. So, hindi po kayo sabay magiging citizen. That's a different process. Saka individualized po yon. So, mauna po kayo maging citizen. Teka, sabi Tama niya, tourist po ako dito. Sino ba yun? Siya, yung nagtatanong ay yung tourist, tapos Oo, ito may follow-up information siya. Okay. Tourist po ako. Si Ayusin natin Domingo. Tourist po Okay. ako dito. magiging Medyo- Separate na po kami ng mag-asawa na bago ko yung kinakasama nyo, siya yung PR. Permanent resident pa lang po ako. Permanent resident. Pwede ko apply ng citizenship? Medyo Yes, naguluhan po yes ako. Sir Domingo, medyo nalito lang po kami. Kasi sabi niyo PR, So, ano po tapos muna, tourist. ito na lang. Ano po kayo? So, tourist po ako. Yan, malinaw, siya tourist. So, si partner niyo po, ano po siya? Baka siya yung PR. PR or citizen? Yun po. Oo. So, kung ganun, pwede kayong sponsor naman. So, yun na lang po siguro. Oo. Kung yung partner niya po ay PR, pwede po kayong sponsoran as common law. Common law. Bago mag-citizenship. Hindi pa Tama po kayo po yan. pwede Opo. mag-apply ng So, citizenship. yung citizenship, Ayun, hindi yes pa po. muna yan. Okay. So, tama yung ano natin. Yes po. Sige po. Okay, Sir Domingo. So, apply muna kayo ng sponsorship Po for muna. common law. Yes po. Okay. Okay. Hi, Chris. Ayan, thank you po, attorney. Salamat din po. Ayan. Okay. So, keep it coming po. Marami pa po tayong oras. Yes so, po, may mga 25 minutes, mga ganon. magtanong lang po kayo or mag-say hi po kayo sa amin ni Attorney Okay, so Jake. kung We wala- can go back. Kung wala yeah? na po sa ngayon, balik po Marami tayo po dun sa tayong offline. questions din ng mga Marami rin po kami naipon offline dun nga po questions sa... from our social weeks na media nawala tayo. pages. Ayan. From Per DA, good day po. 2 questions for Attorney Jake. Since matagal ang draw ng parents and grandparents sponsorship, kung mag-super visa po ba apply ang anak namin PR sa Ontario, pwede po bang isama anak namin na may autism pero over 22 years old na? Okay, so ang rule po dyan sa dependent na over 22 years old, kung financially dependent pa din po siya, considered as dependent pa rin siya. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang isama sa PR. Kung yun nga po, kung meron siyang disability na nakakapag-prevent sa kanya na makapagtrabaho o maging financially independent. So yun po, dependent pa rin siya, yun nga, regardless of age. Pero kung mag-apply daw muna sila as super visa, pwede naman po. Since matagal ang draw, kung may super visa po ako ba? Super visa Kung siya. mag-super visa, mag-apply siya as super visa instead. Pwede sila Tapos anak mag-apply. namin PR. Yung anak daw nila, PR sa Ontario. Ayun nga. And then, Oo. pwede po ba pero isama anak? So, may isa pang anak na mayroon may pa silang isang autism. anak na may autism. Pwede naman, di ba? So, I mean, Apply as muna. visitor. Tama yun. Super visa muna. Pero, yeah, yung dependent nyo na may autism, separate yun. Wala pang PR application eh. So anyway, pag nag-apply po kayo in the future ng PR, pwede nyo siguro pong isama nga yung anak nyo na may autism even if 22 years old na siya. Kung mapapatunayan na hindi nga siya pwedeng magtrabaho or kumita, like independent, hindi siya financially dependent pa rin siya sa inyo. Sabihin natin ganun, ano? Pwede po. But for now, kung super visa,
yung iba yon, si anak nyo po na may autism, separate din po yung application niya. Kailangan may sarili siyang application for visitor record. Yun lang po muna Visitor yung visa. sa kanya. Okay. Record kung nandito sa Canada, but visa kung nasa labas. Anyway, so yun po yun. Next question. If ma-approve, pwede pa rin po ba apply ng PNG sponsorship? Yes. Kung ma-approve daw yung super visa nila, pwede ba? Kung makakuha kayo ng super visa, it doesn't prevent you from being sponsored sa ano po, under parent-grandparent program. So pwede po, pwede po yun. So okay lang po na, stepping stone, super visa muna, and then later on, pag pwede na, parent-grandparent sponsorship naman po. So pwede po yan. Okay. Thank you, Ferdy. Ayan, mayroon tayong mga questions. Offline question po yun. So balik po tayo sa online ulit. Ayan, si Maccarlo, saan po pwede mag-message? Ayan po, nakalagay po sa screen natin ngayon. Yeah. Email lang po kayo or you can get in touch. Tawag po kayo sa office namin. Andyan po sa screen ngayon, JCA Law Office. So, tawag lang po kayo or email po kayo sa amin, Sir Maccarlo. So, you can communicate with us. Okay? Sige po, ayan. Medyo dumami ulit po. Balik si po Domingo, tayo sa online. pero sila pa rin ito yata. Si Domingo, tanong ko lang po, pwede po ba nyako extension as a tourist? Si Domingo, siya yung nagtatanong kanina. Extension as a tourist? Yeah, pwede po yan. Visitor record po ang tawag doon. Yeah, kung visitor record magpapa-extend po kayo. yun. Pwede naman po yun. Ang kailangan nyo lang patunayan is meron kayong reason to be here. So nga, as a tourist, kumbaga gusto yung mamasyal sa Canada. I-clarify lang natin kay Mr. Domingo, baka nalilito siya. Pag tourist kayo, sir, hindi ibig sabihin permanent resident kayo, okay? Okay nga. Temporary resident po kayo ng temporary Canada. resident po ang tawag doon. Okay? From Annalisa Cambaya Bonaobra. Hi, attorney. Ask ko lang po if nasubmit na po ang documents para po sa spousal open work permit ng asawa ko kasi Canadian citizen po siya. Pero wala pa po approval ng spousal open work permit and na-expire na po yung PGWP ko. Kasi nasa PGWP po ako ngayon, need pa po ba mag-apply ng visitor record? Medyo nalilito ako sa So, okay. Ang sabi ni citizen si asawa. Canadian citizenship ang asawa Okay. niya. Probably inisponsoran siya. Right. Nag-apply siya ng spousal open work permit, pero wala pa daw yung approval. Right. Naka-PGWP siya ngayon. Right. Ask niya, need pa ba daw siya mag-apply ng visitor record? Yes po, I would say yes, para ma-maintain yung status nyo. So, baka nga mukhangang meron ng sponsorship na nakafile, ano? Kasi meron ng spousal open work permit. Pero yung application sa sponsorship, it doesn't grant you any status. Kung mag-application lang siya. Kaya yes po ang sagot doon. You have to file for or apply for a visitor record para lang po ma-maintain nyo yung status nyo. Or, teka lang, kasi kung may nakapending siya na spousal open work permit, so maintain status yun. Oo. Maintain status yun kahit mag-expire na yung PGWP nyo. So, habang nakapending yung application nyo for spousal open work permit, you still have status. Yeah. Pero sometimes, ito, kayo na po yung mag-evaluate nito kasi minsan inaano natin, nire-recommend na mag-apply na rin kayo ng visitor record para just in case lang, kayo na rin kasi mag-evaluate kung gaano kalaki yung chance nyo ma-approve yung spousal open work permit nyo. So kung tingin nyo wala namang issue, then you can just wait for that. Pero kung tingin nyo may issue siya na baka ma-refuse or what, we recommend usually mag-apply na rin kayo ng visitor record para just in case na ma-refuse yung spousal open work permit nyo, meron pa rin kayong Status. kababagsakan, hindi kayo nawala ng status kasi importante nga po na i-maintain natin yung status natin. Okay. Thank you, Annalisa, for that question. Ayan, may follow-up question si Isel Espras. Attorney, follow-up po. Kung makuha po kami ng partner ko papuntang Canada, pwede ko rin po ba makuha ang parents? Ayun po, napag-usapan lang yan. Both senior citizen at isang kapatid ko. Eventually, yung parents, pwede. Pero yun Through nga, parent and grandparent lottery siya sa sponsorship. ngayon, but yeah, pwede. Yung kapatid naman, medyo malabo na po yun. So, we assume, siyempre, yung kapatid nyo, adult na siya. Kailangan po niya mag-apply on him. On their own. Yes, on their own na po. Okay, thank you, Miss Isel. From Eric Vincent.
Hi, attorney. How can I contact your office and how can I avail your service? Kindly advise, can I schedule for a visit to your JCA office? I live in Toronto. Kindly advise. Of course, Eric. Of course po. Ayan. So, ayan po, yan, nakapost Andyan sa po amin. yung information, contact details natin. Nasa screen po ngayon. So you can either call us through our hotline 1-855-522-5290 or pwede rin po kayong mag-email sa amin, immigration@jcalaw.ca. Pwede nyo rin pong i-visit yung website namin at bibigyan po kayo ng complete information sa address namin at paano kayo makakapag-book ng appointment. Pwede. www.filipinolowyer.ca. Yes po, or chat nyo po kami sa Facebook Messenger. Pwede rin po. Meron po kaming AI bot. Yeah, may Facebook message, Tanungin niyo po may lang. Facebook, Yeah. ano po kami, account. Tanungin JCA nyo lang Law. doon kung ano yung exact address namin. Nasa Yonge and Eglinton po kami, Midtown, Toronto. Pero yung exact address, yun po nasa website namin at saka doon po sa Facebook page. Tanungin nyo po yung ano namin doon, yung AI assistant namin doon. Sasagutin po kayo. Lalabas po yung complete address namin doon. Okay, salamat Eric. Another question from Miss Suzette Ganaden. Hi po, under conjugal po kami. Siya PR, ako nasa Pinas. Ayan, Okay. so nasa Pinas si Suzette. Okay. Separated na po ako for 18 years. Okay. Possible po ba na makuha din anak ko? Mag 22 years old na siya. Oh. Kung maagapan po na bago siya mag 22 years old, baka pwede. Kaya lang po, yan, mabilis ang panahon. Tsaka hindi natin alam kung kailan siya magte-22. Mag-birthday. Opo. So medyo bilis-bilisan po natin sana na mai-submit agad yung application nyo para maihabol pa po yung anak nyo. Kung naka-receive na po kayo ng AOR, ayun, pwede siguro. Teka lang pa. Under conjugal. Under Pero conjugal. Hindi niya nabanggit kung walang sinabi nakapag-apply kung, na. kung may application na or Oo. what. So kung na-applyan na, di okay. Lock in na yon. Pero kung hindi pa, yun po habulin nyo sana. Bago siya mag-22. Baka Ma-submit sana. Opo, kasi At sayang. makareceive kayo ng AOR. Dapat makareceive siya ng Sayang, AOR para sayang yung yung yeah, opportunity. para ma-lock in yung age. So bilisan po sana natin, pero salamat po sa pagtanong ni Suzette. Okay. From Saure Gerbolingo Nelson. Hello po, attorney. Ask ko po regarding po sa sitwasyon ng asawa ko. May anak po kami, Canadian citizen, mag 6 months po siya. Yung asawa ko po, open work permit. Siya yung company namin, nire-renew po kami. Kaso, 1 taon na lang ang bigay ng government dito po kami, naka-base sa Quebec. Mag-expire na kasi ang work permit ni asawa ko sa January. Pwede po ba mag-reapply ng open work permit niya or apply visit? Pwede po ba isabay ang pag-a-apply? Okay, ulitin natin. Sino ang principal dito? I think ang sinasabi niya, meron sila Canadian citizen na anak na 6 months. Yeah. So, yung Baby. asawa ko, open work permit. Oo. Under what? Yung Siya yung PGWP company or namin spousal na open nirenew work po. permit? May company ni-renew po ang kami kaso 1 taon Taon na lang. binigay. So, I just need to understand po, ano yung open work permit na yon? And then, yung isa pong, yung spouse, ano din yung status niya? Kung open work permit, under what? Like spousal po ba? Medyo hindi po Or kompleto. PGWP ba ito? PGWP siya. Yeah. So, but anyway, in terms of renewal po, kasi every time na magre-renew tayo ng work permit, ano po talaga normally nga po? Closed work permit po talaga. Kailangan po ng LMIA ng employer. So, yun po, normally, ano po, unless nga na, ano kayo, qualified kayo for open work permit, pero yung open work permit, bihira lang yon and usually binibigay yon sa mga nag-aral dito, international students, yung nga po PGWP, pero yun po, hindi na yun na-extend. So kung ganun man yung situation nyo, kung isa man sa inyo naka-PGWP, hindi nyo na po ma-extend yun. So dapat close na po. But yung other spouse, pwede sana siya makakuha ng open work permit, pero depende sa work noong principal. Okay, yung asawa nung nag-a-apply ng spousal work, open work permit, depende sa trabaho niya. Tier 0 ba or tier 1 or tier 2 or tier 3 and then nasa listahan po ba yon?
So meron pong ganong requirement. So anyway, at least isa sa inyo po, I think kailangan nyo ng closed work permit. At pwede sila mag-apply daw ng sabay visitor at saka Pwede open. din. Yes, Pwede din. pwede po. Din. Pwede po yan. Para lang ma-maintain yung status. Pwede din po. Yeah. Okay. Ayan, ang pagbabalik ni Mr. Domingo Relia, tourist lang po ako dito. Okay. Pwede po ba niya ako i-file ng extension? Pwede nga po. Pwede Okay. po kayo mag-file ng Pwede visitor po. record Hmm. po ang tawag doon. Visa Pwede po. extension. PR lang po dito ang kinakasama ko. Opo, pwede Okay, po. PR. So yeah, baka at some point pwede din kayong sponsor niya, ano? Kasi Oo, PR for nga common law kasi basta Yeah. naka 1 year na kayo, Mr. Domingo, na So, magsasama, ng pagsasama. Extend lang po muna kayo. Okay. From Anthony Lising, hello po attorney, tanong ko lang po, ilang months po ba process sa PGP pag nabunot sa draw? Asawa ko po nabunot at nagtourist sa Canada. Stepfather po ako at may dependent kami sa isa. Nakakasama po ba kami sa application? Stepfather siya, ano? So, nabunot. Nabunot sa draw ang asawa niya. Okay, yun nga. So, Asawa ko siya po yung nabunot. stepfather, nabunot yung asawa niya dun sa PGP. Yes, okay. Makakasama po kayo. Yun muna ang sagutin natin, ano? May dependent kayo. Yes, makakasama din po yung dependent. So, again, pag family sponsorship po kasi. Depende sa age. Depende sa age. Yeah. Dependent. Sinabi kasi Oo. dependent. So, we'll go with that. Dapat minor dependent. Yeah. Okay. So kasama po yung buong family po yon makakasama. Dun sa tanong nyo naman kung ilang months, hindi po natin alam yon. We can just give you like an estimate or ano po. Nakalagay sa, ngayon, 3 years. Yeah, matagal po yan. Nakalagay sa site, sa IRCC website. Ayun, so yun lang, parang guide lang naman yon. It can be actually faster, it can be longer than that. Binibigyan lang kayo ng guide na it can be like around 3 years. So yun po yung hinihintay natin dyan. Pero yun po. Okay, thank you. Yeah, dependent. Gusto ko lang i-clarify ito. Pag sinabi kasing dependent, yun nga, nagre-rely ka, di ba? Especially for financial, ano. So pag minor, dependent nyo kasi minor. Usually hindi pa nagtatrabaho yun eh. And then, sa ano naman, dito sa immigration rules, up to 21. So, even if adult na nga, somehow, according to the rules, dependent pa rin siya. Usually kasi pag mga 21, nag-aaral pa yun eh. So, somehow dependent pa rin. Ngayon po, kung over 21 na siya to 22 and up, pwede pa rin siya maging dependent kung may disability nga. So, anyway, pag sinabing dependent, somehow, generally, kasama siya. So, yun. Kasi kung financially dependent siya, kahit overage na siya, kung may disability siya at dependent pa din siya financially, kasama siya doon sa family. Pwede pa rin siyang maisama. So, yun lang. Anyway, Clarify gusto ko lang i-clarify yung part na yun. Okay. From Annalisa Cambaya, ayan, thank you so much, attorney. Okay, thank you lang si Annalisa. Maraming salamat din din, po Annalisa. sa pagtanong. Na-appreciate po namin. From Cecilia Manahan, hello po. Gusto ko lang po i-clarify regarding application for citizenship. If na-PR po ako ng April 2023, does it mean pwede na po ako mag-apply ng citizenship ng May 2026 po? Thank you po. It seems like, 3 years na yon. So, kailangan sa citizenship po kasi basic requirement lang is naka 3 years na kayo out of the last 5 years. I think yun yung current rule. Ano po? Yeah. And then baka nga merong period sa inyo. Residency nyo Residency dito sa Canada. So, dapat physically nandito kayo sa Canada. May mga certain exceptions pero we'll not discuss that. So, 3 years lang out of the last 5 years kung nakabuo nyo yung residency requirement nyo. na yun, pwede na kayo mag-apply ng citizenship. So definitely yung sa nabanggit nyo, pwede. Baka nga sooner than that kasi minsan may naka-credit, di ba? Na kahit hindi ka pa PR dito, half of nung stay mo dito sa Canada na hindi ka pa PR pero nandito ka as a temporary resident. Somehow may credit yun eh. So baka mabuo mo yung 3 years na requirement like even sooner. So check nyo pong maigi yun. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, definitely yung nabanggit yung timeline to 2026, May 2026, pwede na po kayo mag-apply for citizenship.
Okay po. So, meron pa po Ayan. ba? Medyo Okay. paubos na po oras Paubos natin. na. Pero So, subukan po basahin natin yung mga the rest of the questions, Yes, mga pahabol. medyo parang marami Yeah. pa pong Si tanong. Rochelle, ayun, siya na yun, ano? Hindi, iba pa to. Si Rochelle Rosas Almohedwa. Hello po, Attorney Jake. Good day po. Ask ko lang po, PR po ang friend ko. And nag-PR siya under sa name ng ex-wife po niya. Pero nagkaanak siya sa Pinas na hindi alam ng ex-wife niya. Possible po ba na makuha niya yung anak po niya sa Pinas kung Canadian citizen na po siya? Kasi hindi po nakadeclare ang bata sa papers po. Salamat po and God bless. Medyo problematic ito. So anyway, Oh. it's about a friend. Si friend, PR siya PR. under the name ng ex-wife. under ex-wife siguro, So, nag-sponsor. sponsor siya ng ex-wife, naging PR siya doon. Nagkaanak siya sa Pinas nang hindi niya alam. Hindi alam din ng ex-wife niya. Posible Hindi niya alam. Na hindi alam ng ex-wife. ex-wife niya. Okay. Na makuha niya yung anak na yun niya na hindi sa na-declare. kung Canadian citizen na siya. Hindi na-declare yung bata. Okay, so yun nga. Medyo problematic pa po kasi yung pag hindi pag-declare. Ang effect po nun, as per law, hindi siya member ng family class. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-sponsor as a family member. Ganun lang po siya. Ngayon, may mga certain exceptions din dyan. At again, may mga humanitarian and compassionate considerations din. Especially nga po, best interest of the child principle. So, may possibility, pero yun po medyo complicated. We need to understand more yung situation na ito. Pero, yun lang po, as per law kasi, supposedly nga, pag hindi dineclare yung bata, hindi siya member ng family class, meaning hindi rin siya pwedeng sponsor. And in some cases nga po, umaakit yung problem na yon dun sa inyo, baka somehow nga, baka ma-revoke pa. I mean, in certain cases, and in rare cases, baka ma-revoke pa yung even citizenship or PR. Kasi ground for ano yun, misrepresentation. So, pwedeng umabot sa ganon. I'm not saying na aabot nga siya. Depende sa officer, depende sa evaluation nila, kung intentional ba yung misrepresentation na yon. So, medyo maselan po yung sitwasyon. But again, I guess yun po yung sagot natin. Possible naman. Depende sa magiging explanation. Ayun. Okay. Thank you, Rochelle, for that question. Si Eric, thank you. Sincerely appreciate your response. Salamat Thank you, din po, Eric. Eric. Saura Garbolingo Nelson, ako po ang close work permit. Nagtanong ata tong si Saura Yung kanina. tinatanong natin kanina. Oo, yung may 6-month-old na kung kayo baby. po ang Siya ang naka-close work kung magre-renew kayo, then yun po ulit, close work permit. Mag-LMIA po kayo LMIA ulit. po ulit. And then si spouse, pwede siya ng spousal kung yung trabaho nyo is eligible. Ibig sabihin, kung yung trabaho nyo nasa tier 0 or 1, pwede yon. Or kung nasa tier 2 or 3 kayo, pero Nakalista. nasa listahan, Oo. may certain NOC lang. NOC, Oo. kung nasa listahan po yon, pwede Pwede din. rin. Pero kung hindi, Hindi. visitor record na lang po muna. Okay, thank you, Saure. Ay, may pa-heart si Romel. Thank you, Romel. May pa-heart ka. So, set ka na din. Sige, bisahin na lang natin lahat. Sige po. Di pa po na-apply. Siya yung may conjugal. Okay, yung kanina. Mag-22 years old pong anak ko by October. Naku, malapit Naku, na. 2 months na lang yun. So, need yung AOR. Ano po ang AOR? Acknowledgement of receipt from IRCC. Para lang maklarify ng AOR, Acknowledgement of Receipt. So, pag-apply po kasi kayo, pag natanggap ni immigration yon, titingnan nila kung kumpleto, di ba? Oo. Kung kumpleto naman, magsisend po sila nung AOR na Acknowledgement tinatanong of niyo. Yun yun. receipt. So, ibig sabihin, ipaprocess na nila yung application. So may mga certain steps pa. Pero yan, medyo maikli na lang po yung Delikado panahon. po, Sana po yan. may submit nyo na agad. Good luck po sa inyo. Oo. Ayan, si Domingo. Thank you so much, Attorney. And Miss Jean, God bless. Thank you, Mr. Domingo. Salamat din po. Cecilia Manahan, salamat po. Saure, thank you po, Attorney. Kamsahamnida. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng questions nila. Ayan po. May 2 minutes pa tayo. Baka may gusto pa magpahabol. Pero kung wala na, ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang po. Every Wednesday po tayo, Yan po. 1 o'clock live. Pwede po kayong magtanong kay Attorney Jake ng inyong mga immigration and legal questions dito sa Canada. Okay? So, may time pa naman tayong 2 minutes. We can still
Siguro isang one more isa o question. dalawang questions Yeah, sa marami pa offline. dito actually. Pagbigyan natin yung mga offline Sige. questions natin. Baka umaasa din po mamimili sila. ako ng isa. Sino kaya ang magandang, wait lang. Ayan. Mamili ka, Attorney Jake. Ito, si Arvin F. Ito gusto kong Sige, sagutin ikaw. to. Ano? Si Hernalyn. Ayan. Nasaan? Medyo madali lang. Maikli lang yung tanong niya eh. Hernalyn, sige. Can a high school graduate apply for home child care? My employer is willing to sponsor. So yes, but depende yung high school. High school saan? Kung high school equivalent ng Canada, yes. Pero kung high school sa Pilipinas, Kulang pa na. depende. Kasi baka kulang ka. Baka. Kasi nga sa Pilipinas, kulang tayo ng 2 taon. Although yung mga bagong kabataan ngayon. Kaya nga yung mga bago, Yeah. okay, so depende. Yeah. I don't know exactly Yeah. ilang edad na si Si Miss Hernalyn. Hernalyn. Okay, Oo. kung yung high school na sinasabi niya ba, equivalent ng Canada yon o sa Philippines lang? And Meaning, matagal niya na bang nakuha yun bago nag-change yung curriculum na sa Pilipinas? Meaning up to 12, grade 12. Yeah, so ang answer is yes, but depende kung high school siya, equivalent dito sa Canada. Yes. So, pwede naman So, sana. depende po sa inyong educational credential assessment. Yes po. Okay, maraming po salamat sa mga Ayan nag-send po po. ng questions sa amin. Salamat po sa lahat Thank you for na joining nanood us. at nagtanong. We'll see you Until next next week. time po. Next week ulit. Bye! Ingat po.